Grabe ang hangin ba? So, grabe yung bus. Yan. Itong tinapay, 2 piraso to. Presyo niya is, pakita ko lang sa inyo kung ano yung meron dito sa sleeper bus. Ito, ihahatid dyan ng kanilang fees yung mga buwan sa, sa hotel. Sakto siya sa sobrang lamig ng panahon. So ayan, nandito na tayo sa may Hanoi, Vietnam. And then yung weather dito ngayong January is nasa 10 degrees. So malamig siya. Kaya naman ako pang pangginaw. Ayan. So umabot ng 30 minutes bago makalabas sa immigration. So eto naman, paglabas mo dito sa immigration, makikita mo na yung mga bilihan ng mga SIM card at saka mga currency exchange. And so check na kano yung dollar ngayon. So ayan, 26,100 yung palitan ng USD. Kung papalit kayo ng USD, i-check nyo muna. Ang daming mga currency exchange dito pero iba-iba sila ng rate. So ito yung pinaka nakita kong mataas na palit, 26,100 kada 1 USD. Yung iba kasi 26,070, 26,50. $205 million. 1, 2, 3, 4, 5 to 20. Exchange rate USD 26,100. So for $200, 5 to 20. So ito yung nakita kong magandang palitan ng foreign exchange. Paglabas nyo ng custom, magpapapalit kayo ng dollar. Ito yung mararecommend ko. Nakita kong pinakamalaki. Kung makikita nyo exchange rate sa Google, yung rate niya mas mataas pa. Hindi ko alam kung bakit. So ayan, pakita ko sa inyo. Yan, kung makikita nyo yung dollar niya, sa kabila is 26,000. Samantalang sa kanya is 26,50. Yan. So yung katabi ng Skyviet, Viet. Yan, yun yung malaking palitan. Pagpapalit na ako bago ko siya nakita. Dito siya halos sa may tapat ng Puro Gusto. Yan, malapit dito sa mga ATM machine na Agribank. May mga sayang din yung difference, lalo na kung malaki yung ipapapalit mo. Bali 4 yung tiningnan ko, iba-iba sila ng rate. Doon sa mga bibili ng SIM card, paglabas mo ng custom, nasa harapan lang yung mga shop. And ito yung offer nila. 10 days nhá, 7 GB per day, only $9. Total 10 days? 30 gigabyte. Only $9. Okay. So every day 7 gig. Việt Nam đồng. So 250. Yeah. You peso, right? Okay. This 250 BND. Around 650 peso. But Maximum Every day 10 7. Every day 7 gig. every day 7 gig? Okay, I took this one. For 10 days? Yes. So you have also this. 7 day only. Sa SIM card. Since bumili ako sa Klook, ang binili ko is for 10 days. Mga nasa 1 GB siya per day and nasa 700 pesos siya.
And then, pag bumili ka naman dito, so meron silang 7 GB per day, nasa 250,000 BND. And then, for 10 days yun. Tapos, meron silang for 7 days na 200 BND. So, yung first time na pumunta ako dito, bumili ako ng SIM card na 250,000 for kasi nasa 9 days din ako nun eh. So, okay naman siya. Nagamit ko naman. Kaya lang merong mga times na parang nawawala siya. Hindi ko sure baka sa location. So, itatry ko ngayon itong galing sa Klook na 1 GB per day. Mas mahal siya pero baka mas okay naman yung performance. So, mamili lang kayo. Pero, kung dito kayo bibili, mas mura kasi yung ino-offer nila. Parang mga nasa more or less 500 plus lang yun for 10 days. Yan. Tapos yung mga magwi-withdraw naman sa ATM, yung may mga GoTime or debit card, dito sa left side makikita nyo minsan mahaba yung pila nila eh. Nandyan lang yun yung mga Agribank, tapos yung BIVD nandito lang yun sa left side. Yan. So syempre may mga charges din. Ito lang siya, pagkalabas mo ng custom magle-left ka lang. Bumili rin ako ng seat sa bus dun papunta ng Sapa. Yan, mga nasa 784 yata siya yung per cabin kasi mas mahal pagka kinuha mo is yung lower cabin. So, I think mas okay naman yung upper, medyo less siguro yung storbo dahil pag sa baba mas ramdam mo yung nagdadaan. Arrival ko kasi is 7:40 AM. Ang binook ko na bus is 10:30 para sure na may time pa. Baka kasi minsan din natin naasahan may mga delay ng flights, delay ng paglabas sa immigration. Pero okay naman. Pagdating dito ng mga 7 yata yun, 7:40 or 7:50 paglabas ng aeroplano, siguro mga 30 minutes lang sa immigration. So mahaba yung pila nung una pero mabilis din. Maraming mga windows na nag-open nung dumating na yung mga tao. So may Hanoi, January 22, nasa 10 degrees. So since first day natin dito sa Vietnam, ang itinerary is pumunta ng Sapa. And ang biyahe papunta doon is siguro mga 6 to 7 hours. So malalaman natin mamaya 10:30 ang AM ang ating sundo. So tingnan natin kung anong oras tayo makakarating doon sa Sapa, Vietnam. So, para sa mga nag-book ng papunta ng Sapa, yung mga sleeper bus, mula dun sa custom, paglabas sa custom, mag-left lang, dire-diretso sa dulo, tapos makikita nyo to. Ito yung Pillar 1. Pero sa mga kabayan din yung mga nag-book dun sa Klook na yun. Yan sila. Hintay, ginaw na rin. Legit. Kung maghihintay kayo ng medyo matagal dito sa labas, make sure na na may dala-dala kayong bonnet or sombrero, then to scarf. Yan, para panlaban sa lamig, pati na rin gloves. So ayan na, dumating na yung susundo sa 10:25 yata, 10:30 ang schedule. So at least mas early sila. So check lang nila yung pangalan. Yung nag-check dahil HK Bus Lines. So ayan yung booking ko para dun sa HK Bus Line. Yan, ito yung aking booking Sapa. What time is that? No. Can you check You this? say my name? Edward. Is that 10:30? For 10:30 AM, no? Edward. You're also taking the 10:30 a.m. bus? Yes. Okay. Excuse me, sir. What time is your bus? No name. No name? So it may be different. Maybe his is 10 o'clock. Sir, excuse me.
No. Driver, bumababa siya tapos chine-check niya isa-isa yung mga nasa record niya dun sa cellphone niya. Pinapakita niya yung pangalan kasi hindi sila masyado marunong mag-English, so papakita niya kung nandun yung pangalan mo. So doon ka sa bus niya, pag wala, so mag-wait ka lang ng iba pang lalapit sa'yo para ipacheck kung nandun ka nakalista sa bus. So ganun yung sistema nila. Kanina may kinuha, may 6 na hinahanap, yung iba 2 lang, so parang nag-pick up na sila somewhere tapos dumadaan lang sila dito. HK bus line, parang 10:37 na, so medyo late na sila. Parang batch by batch yung ano yung dating nila. Hintayan sa may Pillar 1, lakad lang ng konti, dito yung mga bus. Ito dito, bagong dating, nandiyan na kami. Yung iba pa naghihintay. Yan, mga nagbook din doon, 10:30 schedule. Yes, this one. Eliza. Okay. Two person. Two people. Yeah, okay. Sorry. Hello, man. Edward. See. Okay. So ayan, pag sasakay ka ng bus, magtatanggal ka ng sapatos para hindi marumihan yung loob ng bus. Ayan. So diba, okay na, para less yung lilinisan nila. Tsaka syempre hindi siya madumi. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung meron dito sa sleeper bus ng HK. So ayan, merong TV, merong wet wipes, merong tubig, and meron silang wifi. And ito may control din ng light. Yan. So control mo yung light pagka nakasara yung blinds mo. Okay. Ayan. Meron kang view. May window ka dito na mahaba. And may unan, may kumot. Yan, may headset. Naman yung ano niya, pinaka-length niya. Makikita nyo, may space pa dun sa aking paanan na ilagay ko dun yung bag ko. So, comfortable siya. Maluwag. Kapag-rest ka ng maayos. Tama na ako. And then later na lang, update ulit tayo. First bus stop. Ayaw ko mababa, inaantok ako. Kaitip na nga ako. Sa second bus stop na lang ako. So dito binaba sa may parang bus stop nila or office na rin nila. Pagdating dito, ihahatid ka ng kanilang office, yung mga van I'm looking forward to be able to sa sa hotel sa Sapa. I'm looking forward to be able to Sabachut. So bali yung biyahe, umabot siya ng 5 hours. 11 to 4 p.m. So 5 hours yun. Total na yan. Tapos na rin siya dalawang stop para sa mga pagkain, yung mga mag-CCR. So yan, ito yung sura na ng Sapat. McFadden.
I'm looking forward to be over the Sun Ha Hotel. Ayan, tinatawag niya yung Hotel. mga pasahero kung saan nakasign na hotel at kung saan van sila sasakay. So yan, nakababa na ako dun sa van. Siguro mga 15 minutes din yung yung biyahe mula dun sa HK office or nila, bus stop nila pumunta dito sa may parang center. So yun na lang, nakita ko yung pangalan ng hotel kasi hindi rin napansin ng driver ng van, palayo na siya. Sinabi ko sa kanya na ayun na yung hotel, nakita ko na, and then mukhang nakalimutan niya talaga. Ito yung Hotel Ani. Yan, hostel, Ani Hostel Basti. So ito siya. So it's 300 per night. So yan, 300 per night here. Yung 1,000. Ito yung itsura ng kwarto dito sa Ani Hostel. Yan. So, ang price nito is 300,000 VND. Siguro mga nasa 700 pesos. Yan, tingnan nyo. So, ito yung bed niya. Parang sa laki nito kasya yung 3 tao. Yan. And then may table. Meron din ditong initan ng tubig and blower. Tapos may water. And then ito yung towel. Yan. May toothpaste, toothbrush, and shampoo. Yan. No smoking. May TV. And then lagay ng gamit. Yan. Meron silang heater para sa bed. Yan. Yan. So medyo old na nga lang tong hostel, pero pwede na. Maganda na siya. Para doon sa price niya na 300 or 700 pesos. Tapos ito yung view niya. Yan. Meron siyang upuan. Kaya lang sobrang lamig. Kailangan ko isa rin bintana kasi sobrang lamig talaga. Yan. Okay. May aircon din siya kung mainit, pero dahil sobrang lamig hindi magagamit yan. Nasa 8 degrees ngayon. So ito naman yung CR. So ang CR niya is yan, super luwang. As in maluwang talaga. So yan yung itsura nung hostel. May maluwag na CR. Yan. And malinis naman siya. So murang-mura na, pwedeng-pwede na. Actually, yun yung mga inano ko talaga dito, tina-target kasi hindi mo kailangan gumastos na malaki para doon sa tirahan, kasi ang importante, kailangan ma-experience mo yung mga local restaurants nila, tapos malapit ka doon sa mga galaan. Tayo mag-start mag-check nung mga kainan natin. Tara, samahan niyo ako magtingin kung anong una natin kakainin dito sa sa Sapa. So, ayan, dyan ako naka-stay, and then tingin tayo ng mga kainan natin. Ito yung tsura ng Sapa. Alas na yun? Alas 5 na. Medyo padilim na. Yan, tsaka mapagi siya.
So hanap lang ako ng mga kainan. Baka mag-ano na lang ako, yung noodles nila. Lamig na hirap lumakad. Yan, ito yung presyo ng mga ano nila, pagkain. And so nag-order ako ng beef noodle soup. Ang presyo niya is 50,000. So siguro mga nasa 120 pesos siguro ganun. So tingnan naman natin kung okay. Malapit na malapit lang siya dito sa hotel. So mas okay dito magtingin-tingin sa gilid-gilid ng mga murang karinderya. So ito yung tsura nung yung 112 pesos na ano nila, beef noodle soup. Sakto siya sa sobrang lamig ng panahon. Sarap. Malasa. Sarap. Sarap. Tapos na ako mag-eat nung aking first na kain dito sa sa Sabah. So mag-walk lang ako, magtingin ako ng coffee shop. Yan, ito yung paligid, napaka-relaxing lang niya. And medyo basa nga lang yung floor kasi parang medyo panayatang umuulan. Hirap maglakad kasi malamig talaga. So dahil nga malamig at hindi ako masyadong makaikot dito sa town at dahil gabi na, bumili na lang ako ng mga pwede kong kainin dun sa parang ano nila, grocery store. Yan, ito yung mga nabili ko, halagang mga nasa 200 pesos. Tingnan nyo. Yan, itong tinapay, 2 piraso to. Ang presyo niya is 10,000. So siguro mga nasa 20 pesos mahigit. Tapos ito naman siguro nasa 10 pesos. And ito mga nasa 20 pesos. Ito ganun din, mga nasa 20 pesos. Ito sa iba ko binili. Ito mga nasa 70. Tapos ito nasa 30 naman. So ayan, mga 200 pesos yan. Para may kainin pag nagutom. Kasi ang hirap lumabas, sobrang lamig. Tinan mo, nandito na ako sa room. Pero naka-jacket pa ako. Yan, tapos naka-medyas pa ako. Tapos yung bed, meron lang siyang heater na para hindi malamig yung bed mismo. So, ayan lang, update lang din bukas ulit. Ang schedule is mag-cut-cut. Pupunta ako ng cut-cut na village. Lalakarin ko lang siya mula dito sa pinag-stayan kong hostel. So, yan naman na guys. Delikado na to, kaka. Umpisa ko pa lang ng trek. Ayun, bumigay na yung sapatos. Yan. This one.